the closed interval AB, N. Okay, pareho lang sila ng una. Pangalawa, f of A and f of B have different signs. Dito, f of A is not equal to f of B. Now, kung ang f of A mo at f of B mo magkaiba ng signs, ano masabi natin? Automatic yun talaga sa equal kasi isa positive, isa ay negative. Automatic. So, dahil na-satisfy yung first two statements na to, ang IDE, ano ang automatic natin? For every real number k between f of A and f of B. So, kasi yung din sinulat, ang numerasyon tayo, then there exists C. Bakit nawala yun? Kasi, hindi tayo, parang sa example natin, naghahanap na lang tayo ng particular value, k is equal to 1/2. Dito, f of A and f of B have different signs. Anong particular real number ang nasa pagitan ng isang negative at isang positive? Nasigurado tayo na nandun siya. 0. Eh, yung pangalan pa. Intermediate zero here. Then there exists a C, ibig such that f of C is equal to 0. Ano yung k na nanonood? Okay. So, ito talaga yung gagawin natin sa ating theorem. Now, bakit maganda itong theorem na to? Remember, ano ang intermediate value theorem? Existence theorem siya. Historically, ano ginagawa natin? Historically talaga. Ano ginagawa natin sa mathematics or sa math 70? Nagsimula tayo sa yung factoring, pinahirapan kayo tayo sa factoring para mahanap yung zero, di ba pinag-factor kayo para mahanap yung zeros sa polynomial. After na tinuro sa inyo yung P over Q, rational root test. Diba yung dami-dami, plus or minus. Tapos, nag-synthetic division kayo. Nakahanap nyo talaga yung zeros ng polynomial natin. Now, the next one here, ano to? Pag f of c is equal to 0, ano masabi mo kay c? C is a zero of that polynomial. Pero ito existence. Now, ang sinasabi ng intermediate zero theorem, what if nag-fail yung factoring technique sa math 70? Nag-fail yung rational root test or yung P over Q. Ano na gagawin mo para mahanap yung C na yun o yung mga zero na yun? Well, sinasabi ng theorem na to, well, hindi na sigurado kung mahanap talaga natin yun. Parang ano lang, no? Meron pang TV. Hindi mo talaga malalaman kung mahanap mo talaga yun. Ang sure ka lang, nag-de-exist siya. Oh, basta yun, no? Ang sure mo lang, nag-de-exist siya. Yun lang siya. Kung gusto mo siya hanapin, tawag ka siguro ng computer, o kaya ng Tinder, yung mga ganyan para mahanap mo lang. Okay? So, this time, ang gagawin na lang natin, iba-validate lang natin yung existence ng zero na yun. So, for example, show that f of x equal to x cubed plus 3x minus 2 has a real solution between 0 and 1. Now, pwede naman talaga gawin natin ng P over Q, di ba? Yung P at yung Q, pero sinabi, well, gamitin na lang natin sa ganito. Well, another way to rephrase this class, ang real solution, you can replace this term by this one to be, pwede yung another term, 0, ano ba pa? Yung function mo ay may root. Pagkaroon lang ng mga terms ito. Ano ba? Meron siyang x intercept. So, itong apat na yan, synonymous lang yung apat. Para-para lang sila. So, kung nakita kayo ng sa exam, galitan na, pareho lang yan. Okay. So, ano kailangan natin i-check? Kailangan na natin i-check na si f ay continuous sa closed interval AB. Tapos, mag-iba yung sign C. Ni f ay 0 and 1. So, ano yung check? F continues on 0, 1. Yes or no? Yes. Bakit?
Kasi, ang domain ng F ay all rails. Tapos, kumuha ka lang ng subset. So, ang 0, 1, ang interval na yan, subset na dito. Eh dito, continuous ka na, automatic kung continuous ka mas malaki, continuous ka mas maliit. So, yes na to. Okay, next. Ano ang f of 0? F of 0, that would be 0 cubed plus a times 0 minus 2 together, negative 2. Samantalang ang f of 1 naman ay 1 cubed plus 3 times 1 minus 2. What do we get? 1 plus 3, that would be 4 minus 2, positive 2. And since lumagay ba sila ng sign, 2 at negative 2, what can we say? By IZT, there exists a C sa interval na open interval 0, 1 such that f of C is equal to 0. And that's it. Yan siya kung hindi natin kailangan na gawin kung ano man yung 0 na yun. Hindi yung masaklap na. Alam naman natin, nandun siya. Kung sino man siya, siya na yun. Applying math in our everyday lives. Any questions on paano gamitin ang intermediate value theorem? By the way, hindi siya ipuprove sa class. Mahaba, mabusisi ng intermediate value theorem. Gagamit ng limits dito. Okay? Now, okay tayo pa. Any questions? Gabi nang behind tayo ng medyo sa ibang class. Okay lang yan. Yung pagkatapos itong last lecture na to, yung mga next lecture natin, iibigan ko yung mga notes, medyo gagawin na natin historical ng konti, tapos more on exercise na lang nagkakalit. Kasi iniiwasan natin yung Yolanda na tumato. Ang Doy. Ruby. Ilan mo tayo mga names, okay? Okay, now let's go. Notice na wala pa may kulang pa tayong mga functions, di ba? Hindi pa natin na-touch ang mga trigonometric function. Again, class, ang sabi ko kanina, pag may pangalan ng theorem, i-mesmerize. Trigonometric. Haba. Speaking of mesmerize, natin ipanibago na naman. We now have what we call the squeeze theorem.
Now, let's have the following is here. We have three functions, f, g, h, defined on some open interval y, centered at a, or about a, except, okay, defined sa bawat elements dito. Kasi ito yung center ng interval natin. Pero, hindi na sigurado kung define ba sila kay a mismo, except positive a. And suppose further, na si f of x mas maliit or less or equal to g of x, si g of x mas maliit kay h of x para sa lahat ng x na element ng interval na I except a. Huwag yung isama sila. Tapos, yung limit f of x as x equals a at yung limit h of x as x equals a pareho sila dito. Ano masabi natin sa limit ng g of x as x equals a? Equal to I sa f. So, graphically, ibig sabihin ng ito, may tatlo tayong functions, di ba? Gusto natin ito. Ito yung interval I natin. Okay, ito yung interval I. Tapos, ang center ng interval natin ay sige. Halimbawa, ito si f of x, ito si h of x. Tapos, si h of x, so, dito lang tayo interesado sa part na to, ha? Dito lang. Hanggang dito lang tayo interesado sa may open interval. Hanggang dito lang tayo interesado. Proportion yan. Tapos, sa bawat x's daw nandito, so x1, x2, x3, and so on. Kahit ang pili mong x's daw dyan, si h of x, mas malaki siya kay f of x. So, isipin natin ang issue ng h of x naman. What is h of x? F of x. Tapos, sa pagitan ni f of x, tapos, sabi dito, habang papalapit daw si f of x, or pag kinuha mo ang limit ni f of x, as the excess approaches a, or as the excess approaches a, from the left or from the right, ang limit nila ay equal sa L. Ito yun. So, kung may another function ka na nasa pagitan ni h at ni f, namely g, yan, nasa pagitan nila, kung ba, so, again, dito lang tayo. Ibig sabihin, pag kinuha mo rin daw yung limit ni g of x as x approaches a, saan din siya pupunta sa L din. So, ibig sabihin, na-squeeze din ang limit. Kaya squeeze yung tawag, sandwich na tawag. Yung magiging value ng limit ni g of x as x approaches a. Okay? So, let's have the following examples kung paano gamitin ang squeeze theorem. By the way, class, hindi na ang proof nito, medyo magsisipulin pa lang ang proof
i-omit natin ang proof ng squeeze theorem. I-omit talaga natin. I-omit. Okay? Examples. Okay, let's have this one. Limit of x squared times sine 1 over x as x approaches 0. Now, ano na yung ginagawa ko? Limit tayo. Sinasubstitute natin, di ba? So, pag sinubstitute natin, makukuha natin ay 0 squared sine 1 over 0. Ito ay 0. Ito naman ay, anong sine 1 over 0? Remember, ito ay infinity, ba? Sine. Well, you can put it this way. Sine infinity. Pero saan mapunta ang ano? Pag sine infinity? Nagpa-fluctuate lang siya. So, meron pa dito. Oo. You can actually put this as undefined. So, hindi natin sigurado kung ano talaga galing yan. Kasi, pwedeng 0 yan, pwedeng 1, pwedeng negative 1, pwedeng 1, pwedeng 0, pwedeng negative 1. So, nagpa-fluctuate siya. Habang itong value mo sa loob, pupunta sa infinity. So, what do we do here? How are we going to evaluate this one? Now, we're going to make use of the concept of squeeze theorem. Ang gawin ninyo, kunin nyo muna sa sine 1 over x. You have your sine 1 over x. Now, alam natin? Sine u, ito ang sine u natin. This one, ito ang sine u. Ano kailangan natin? Mag-squeeze tayo, di ba? So, dapat may less than or equal to tayo na dito. Anong values na ang sandwich is sine? It is, ito ay 1, ito ay negative 1. So, yung 1 ay negative 1, ito ay 1. So, kung papalitan mo lang yung u ng 1 over x, you will have here sine 1 over x between negative 1 and 1. Tapos, ano gusto natin gagawin? Mag-multiply lang tayo ng x squared both sides. So, we have here negative x squared sine 1 over x, negative x squared times negative 1 tapos x squared times sine 1 over x tapos x squared. Okay. Now, ano mangyayari sa sine natin? Nag-multiply tayo, remember? So, kailangan natin alamin kung mag-flip ba yung signs. Mag-flip ba yung signs natin? Hindi. Kasi ang x squared ay non-negative. So, ito ay ma-retain lang natin yung inequality. And dahil na-retain ang equality, ano na yung next natin? Ang goal natin ay hanapin ang limit ito. E di hanapin natin ang limit nito at ito. So we get here, limit of negative x squared as x approaches 0 is less than or equal to limit of x squared sine 1 over x as x approaches 0 less than or equal to the limit of x squared as x approaches 0. So, for us to evaluate this one, all we have to do is evaluate this one and evaluate this one. And then, squeeze theorem will follow. So, ano ang limit nito as x approaches 0? 0. Ito ay 0. So, by squeeze theorem, squeeze na lang, ano ang mayroong limit? Limit of x squared sine 1 over x as x approaches 0 is. So, mas madali siya gamitin kay sa intermediate value theorem. Okay, class. So, may tatlo na tayong pangalan. May tatlo na tayong theorems na may pangalan. Let me have one more example.
One more examples. One more example. Okay, let's have this one. The limit of the GIF of 2x minus 1 over x as x approaches positive infinity. Now, pag substitute kayo dyan ng infinity, makuha nyo taas. 2 times infinity, infinity minus 1, infinity pa rin yan. Ano ang GIF ng infinity? It's a very big number. Over infinity. So, meron tayo infinity over infinity. Now, para walang galang style of theorem dito, instead na gawin natin, we know that this is 2x minus 1. This is equal to n. Ano yun? So we can do it. 2x minus 1 is between n and n plus 1. Okay? Lalabas na ba? Kailangan ito ma-include. So, para ma-include yan, ito lang gamitin natin. Okay, so let's continue this one. So, ano gagawin susunod? Mag-divide tayo na x. So, we'll get here n divided by x is less than or equal to 2x minus 1 over x. Wait lang. Hindi pa rin sure pa rin yung sign. N plus 1 over x. Now, ano mangyayari sa sign natin? Mapapalit or hindi? Ito ay hindi siya magpapalit kasi x goes to positive infinity. So ito, nag-multiply tayo ng 1 over x, kung nag-divide tayo ng x, at alam natin yung x ito ay positive. So hindi magpapalit yung signs natin. Okay, here's my problem. Ay, sorry, wala pa ng quality ko. Here's my problem. Kailangan meron itong nakalock, pero hindi siya nakalock. Paano ilalak ito? Ilalak. Mag-isipan ito ha. Ano na gagawin lang natin dito? Limit of n over x as x approaches positive infinity less than or equal to limit of 2x minus 1 over x as x approaches positive infinity less than limit of n plus 1 over x as x approaches positive infinity. Now, ano yung n natin dito? Constant lang yan. So, lalabas. So, makukuha nyo n times limit of 1 over x. Pero ano ang limit ng 1 over x as x approaches positive infinity? This is 0. This one is also 0. So, therefore, limit ng 2x minus 1 over x. Parang may mali, no? May mali class, no? Kasi dapat ang sagot dito ay 2. Meron ng 1 and 0. Wait na. Sige, babalikan ko ito ha. Balikan ko sa ito. Question mark muna natin. May mali sa ginagawa ko. Kailangan may mali ito. Okay? Any question kung paano gamitin naman ito? Squeeze theorem. Pwede na gumamit ka sa squeeze theorem, ha? Especially, for example, let's have one more example. Para magdakalit ka na.
Last example na tayo. Number 3. Okay, let's have this one. As x approaches positive infinity. Okay. So, ano makukuha natin dito? Well, again, katulad lang siya nung first case, you will have your 0 times undefined. Ay, sorry, hindi siya undefined. 0 pa na ito dapat. Sorry. 0. Awag x cubed x to the 4th na lang. Okay, 0 times undefined. So, magsimula tayo sa cosine of 1 over cube root of x. Now, kahit ano pa rin nandito sa loob niyan, kahit 1 over x plus 1 pa yan, this will always be less than or equal, greater than or equal to negative 1 but less than or equal to 1. So, pag nag-multiply ako ng x to the 4th, dahil ang x to the 4th ay non-negative, we'll get here negative x to the 4th less than or equal to x to the 4th cosine 1 over cube root of x less than or equal to x to the 4th. Oh. Pag ginawa niyo yung limit na ngayon, limit negative x to the 4th as x approaches 0 less than or equal to limit of x to the 4th cosine 1 over cube root of x less than or equal to limit of x to the 4th as x approaches 0. Ang sagot dito ay 0. Dito ay 0. So therefore, ang sagot natin dito ay 0. This is equal to 0. Okay? So, that's it. We'll continue tomorrow yung sa trigonometry. So, nalagyan na yung trigonometry. And then we'll have enter series. Okay. So, assignment muna. Sir. Ano yan? And then, kapag pa sa submit this tomorrow. So, fine? Fine? Wala na. Sige. Pero matatagdagan tayo ng secret bukas. At least, ayan. Take home. Ito na ma-open yung side. Same weight lang naman siya. Bukas, ang quiz natin, limits of infinity, continuity, tsaka intermediate zero theorem. Tsaka squeeze. Ayan. Ayan na squeeze. Pag-isipan pa yung squeeze. 3 to 4 questions. Again, tracks. Kung sino man yung naka-aksidente, hanap mo ng aksidente nakakuha ng susi. Ha? Sabihin nyo, sir, may plus po ba pag ibalik namin? Parang, hello, plus.